Ayan, let's welcome our Honorable Mayor Francisco Isko Moreno Tomagoso. Bakit daw kayo kayo ang pare-pata? Ayan. Again, welcome Honorable Mayor Francisco Isko Moreno Tomagoso. Darby, I love you! Darby! Darby, I love you! Or you would like to hear a few words from our Honorable Mayor Francisco Isko Moreno Tomagoso. Yeah. Good morning. Good morning. Una, salamat sa Diyos. Alam niyo, it's really challenging time for our country. Malaki ang hamon sa ating lahat. At masaya ako para sa mga taga-Maynila. Dala ng yung pang-iinganyo ng inyong pamalang lungsod na ang mga negosyante ay mamuhunan sa ating lungsod. Natutuwa naman ako, hindi ko alam kung nakita nyo na, no? Ang Maynila, bagamat nga malaki ang hamon sa atin, Manila grew at positive 10-point-something%. There is about 1,390 businesses shut down, representing 2.4% of our registered business sa syudad. Pero awa ng Diyos, there is about 7,000 plus newly registered business in the city, representing 12.90% growth. So we are now on positive 10. So double-digit growth. So that's why magtataka kayo, bakit si Yorme, cutting ribbon dito, cutting ribbon doon. Kasi gusto ko iparamdam sa kanila na tayo mga taga-Maynila, wini-welcome natin ang mga negosyo nila dito sa Luzon. Alam niyo kung bakit yun ang gusto ko? Kasi gusto ko makapagtrabaho kayo.
because I want the people to have jobs and opportunity. Lalo na yung mga nanay dito, yung mga lolo't lola, mga senior citizen, nasa I love you. Ito para sa mga anak nyo at apo nyo. Sila ay makapaghanap buhay dito sa ating luso. So, yan ang direksyon ng ating pamahalaan. MBN, Minimum Basic Needs. Education, healthcare, housing, and jobs. So yung apat na yan, dyan tayo mamumuhunan. So in this case, pipilitin natin magbuti ang gobyerno ng Maynila nang mawala si Edith Pati para mamerwisyo sa negosyante o para naman ang negosyante lumakas ang loob na mamuhunan at bumalik sa Maynila. Napakarami natin sa Maynila. Maganda tayong negosyoin nila. Bakit? We have so much demand in foot traffic. Our population continue to grow and your city government continue to stimulate or puhunanan yung mga paggawaing bayan, kaayusan, kalinisan at puhunanan ang mamamayan. So kaya mga nanay tatay ko, mga batang Maynila, pumanatag kayo, magbubuti po kami. Pipilitin po namin talaga na mag-ayos ng gobyerno. Para naman na sa ganoon, yung mga matatanda natin, pumanatag ang loob na yung kanilang mga apo at anak ay magkaroon ng oportunidad dito sa ating puso. So the Watson, palakpakan natin ng Watson. Hindi nyo na kailangan pumunta ng SM. Isang kempot na lang. Yung mga gusto magpaputi. Walang chinchan. Ewan mo, kumitinda silang chinchanso dito. Meron! Ako, mga nanay ko, may pampakain na naman sa mga mukha nila. But I'm really happy, excited. Excited ako para sa kanila. Excited ako para sa inyo. At pasalamat sa ating mga kawani ng pamahalang Luzon na pumupunta sa direksyon ng kapanatagan ng pamumuhay, kapanatagan ng pagninegosyo sa Maynila. We'll do our best. And 2026, matatapos na yung 2025, we must continue to hope that better things will come to us. And I do believe and I continue to hope that the sun will shine again in Manila in 2026. Magandang umaga. Merry Christmas! Oh, maya-maya lang, may balita na ako sa inyo. After this, malalaman nyo na yung mga dati kong ginawa pagka magpapasko. Oo, kahit wala tayong tsapi, basta importante walang magutom sa Maynila. Tulad ng sinabi ng mga nakatatanda sa atin, yung alam mo yung bilang magulang, bilang ina, bilang ama, madalas natin marinig to. Kaya mo na yan, para meron na tayo mapagharimunan. So gusto ko sa Pasko, mayaman, middle class, mahirap, walang hindi kakain. May mapag-aharimunan. Kaya maya-maya lang, malalaman nyo na ang magandang balita. We'll start again. So sa mga senior citizen, may konti pa kayong extra sa akin. Sesya na kayo mga bata, ha? Priority ko lolo't ninyo. Kasi siya yun, tatanda din kayo. Una-una lang yan. Mauna na sila. I love you! Good morning. Maraming salamat. Congratulations, Watson, Watson family. Muli sa inyong lahat. Pagpalain nawa kayo ng pong may kapal. Manila! Thank you. Let's proceed with our hearing of the proceed our VIPs. We would like to invite Sir Marlon Chua in front. We will request everyone po, atras na po ng konti. Atras po tayo, Konti lang po. Para makunan po sila natin. Atras. Alright, let's take a quick photo. Atras po muna. Dito ka, sir.
Okay po, tingin muna sa camera. Ay, sorry ma. James, kita mo. Ang baba mo. Ma'am, ang baba mo muna. May official photo time ma'am para ano. Quick photo off muna. Picture po muna. 1, 2, 3, smile. Let's take a moment to pose for some photos. And now, at the count of 3, 2, 1. Watson's Fortune Building Tondo Manila is now open. Congratulations to Watson's Philippines and to everyone gathered here this morning for making this store opening possible. Here's to continued success and excellence in serving our customers. On the way from this event should be more joyful than now invite special guests to lead the throwing of coins ceremony, a tradition that symbolizes prosperity and good fortune. Ito ang aming Seven po sila. Pero may mga Pwede ba tayo pag-picture lang? store officers na po. Atras po tayo. Mamatras lang po tayo ng photo. Ay, sige po. Store Sir JP. Kasama yan. One, three, smile po. Ma'am, may official photos po tayo.
Diyan na po. Andito na si Elisa. Extra ko yung kung sasabihin mo. And now we're starting event 4, throwing of coins. Alright, yes, Yorme. Marami ng tao sa labas mamaya. Pag-dance na? Pagka-dance na? Type po ni Meron. Kasi unahin ko na kayo kasi meron ako na enorme sa awal. Nagre-report ako sa tao pa yan. Mike po. Mike. Okay. Congratulations, sir. Sige, sabay-sabay na tayo. Tayo ko kayo. In the presence of your SK Federation and your Youth Bureau, take your oath. Sige, raise your right hand and repeat after me. Ako si nang nahalal sa katungkulan bilang Manila Youth Development Council ay taimtim na nanunumpa tutuparin ko ng buong husay at katapatan sa abot ng aking kakayahan ang mga katungkulan ipinagtalagahan sa akin at mga gampanan sa iba pang pagkaraan ito'y gagampanan ko. Sa ilalim ng Republika ng Pilipinas. Aking itataguyod. At ipagtatanggol. Ang saligang batas. Tunay na mananalig. At tatalima ko rito. Susundin ko ang mga batas. At mga kautosang legal. At mga dekretong pinairal. Na sadyang itinakdang may kapangyarihan. Ng Republika ng Pilipinas. Kusa akong babalikatin ng pananagutang ito nang walang anumang pasubali
Meron na yan. Mga kanya-kanyang pangalan na. Okay, good. Para hindi na kayo mahirap. Okay. Opo kayo. Tama-tama, nakapandiin kayo. Baka gusto yung umatin maya-maya. Siguro after your next hour, bubuksan natin yung Christmas tree ng City of Manila. Tapos may banda, may programa. Yung Christmas box natin, i-deliver na natin. Nagawa ng parang. So, hindi natin binibigay ng Christmas box. So, walang mabubuto sa Manila. Lahat, kahit pa paano may family kayo. Nawa nyo. It's okay. Nag-quote na din po sila ng parents kasi kala po namin kaya po Tapos, pwede tayong pa-picture pa. Galingan ninyo. Lalo na yung yung isang natig, especially sa kabataan, yung issue ng AIDS, infection, pang-focus nila. Swerte na sila isa sa mga tourism activities nila is those things, no? Sa atin, pero kung nakita yung news kanina, 5,000 nabasa ako okay mga bata, we have to be responsible to ourselves and to others, especially yung being aged na. Ewan nyo, wala ka namang gamot dyan. Yung mga gamot na nakakatulong. Ang Maynila, isa sa siguro marami
local government na meron tayong aid center. Tinutulungan natin yung ating mga infected individuals na nasa Luzon through Santa Ana Hospital. Meron tayong facility, mga gamot, check-up, so Vida doesn't mean it's more on acquiring kung kaya ninyo makatulong sa pagpapaliwanag, share ng experiences nyo on how to be responsible individual. So not to contract this for the disease. Kawawa naman, usually ang important yung kabataan. Saka yung mental health. Don't just give up. Mas masarap mabuhay. Mahirap mabuhay, pero mas masarap ng buhay. Kasi sometimes you're gonna be smart, sometimes you're gonna be happy, sometimes you're gonna be sad, but it's part of life. Sometimes you're gonna pain. There's nothing wrong being, paining. Medyo humihina ang kalooban ng ibang kabataan. Baka minsan kailangan lang nila kausap. Baka minsan kailangan lang nila tenga na makikinig sa kanila. Maging aktibo kayo to protect the next generation, your generation. Kasi kayo yung mga future parents, teachers, police, doctors, businessmen, workers,